Covered within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over, and I will be still. Know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and tides roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise, roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God. When the oceans rise, thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God, and I will be still. Know you are God, and I will be still. Know you are God. Open in prayer. Okay, let's pray po. Let's acknowledge the presence of the Lord. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. God of provider, God of forgiveness, you are the greatest God above all. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, salamat sa gabing ito na muli na naman kaming nakapagtipon-tipon upang sambahin ka at purihin. Salamat sa buong maghapon na pag-iingat mo sa aming Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon na naririto. Ganon din sa mga wala pa, Panginoon, pakaingatan mo sila at hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, upang makijoin din sa gawain natin na to, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, anumang kamalian ang nagawa, nasabi o naisip namin na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Sinasadya man o hindi sinasadya, Lord God, forgive us, restore us, hallelujah. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord, ang gawain namin ngayong gabi, Panginoon. Naway ang bawat isa sa amin ay di lang basta naka-join sa online group na to, Panginoon, kundi buong pusong makikinig. Ikaw nawa ang manguna sa amin, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Ganon din ang mag-share ng salita mo, Lord, na si Pastor Alvin. Give him a wisdom of knowledge. Salamat sa karunungan niya, Panginoon. Salamat sa patuloy na paggamit mo sa kanya upang mag-share sa amin at magturo ng wisdom. Naniniwala kami, Panginoon, na anumang isi-share niya sa amin ay binilas mo na at dinideclare ko, Panginoon, na anumang word na manggagaling sa iyo sa pamamagitan ni Pastor ay titimo sa aming mga puso at aming maisa sa buhay. Ganon din na dinideclare ko na maisishare din namin ito hindi lang sa aming pamilya, maging sa mga unbelievers na maaari naming ma-invite sa aming ministry, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Dinideclare ko, Panginoon, na hindi man ngayon, hindi man sa darating na mga taon,
time will come, mag-expand ang aming ministry. Dadami ang dadalo sa empowerment na to. Lalago ang aming cell group at patuloy kaming madadagdagan. Lalawak ang HIM family at magkakaroon kami ng sariling church. In Jesus' name, we declare it. Let your will be done, Lord God. Restore our hearts, Jesus. I-align mo ang buhay namin sa iyo, Lord Jesus. We commit our lives to you. Thank you for your forgiveness, Lord God. Thank you for your blessings. Thank you for restoration, Lord Jesus. Thank you that we are written in the book of life. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin tinataas ang pinakamataas ng papuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, we pray. Amen. Amen! Hallelujah! Ang maghahayag po ng salita sa gabing ito, our dear Pastora, Marisa Urbano. Yan. Hallelujah! Salamat sa Yan, Panginoon. po. Thank you so much, mga kamanggagawa ng kaharian ng Diyos. At bago ako mag-umpisa, yung init na ating nararamdaman, hindi lang siya basta init, ito'y may pagtuturo, no? May pagtuturo ito para sa lahat ng tao na talagang ang init ng panahon ay temporary lang at maiksing panahon lang, pero ang dami na talagang nag-complain, di ba? So, how much more kung ang bawat isa ay hindi nakahandang, kung ang bawat isa ay hindi naka-ready, amen, na magtungo doon sa ipinangako ng ating Panginoon. Kaya isa ito sa mga ipinaparanas ng Lord na kapag hindi talaga tayo nagbalik loob sa Kanya, itong init ng ating nararanasan, ito'y napakasimpleng init lang. Pero kapag naroon ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, walang Diyos na makakarinig sa iyo. Amen? So, our topic is about living according to God's pattern. Pagka sinabi nating ang tamang pamumuhay, namumuhay ka ayon sa disenyo ng ating Panginoon. So pagka sinabi nating right living, you live according to the pattern of God. Kapag sinabi kasi nating pattern, kailangan tayo naka-pattern because God created us in His image and likeness. So pagka sinabing pattern, it's already designed. Naka-design na siya talaga. So, yung pattern dito ay naka-design sa'yo at di na mababago yon. For example na lang, God created us in His image and likeness. Nilikha tayo ng may dalawang kasarian lang, lalaki at babae. Ngayon, kung ang kasarian mo ay binago mo, nagpaka-tomboy ka, nagpakabakla ka, na-create ka ng Lord pero hindi ka umayon sa design na nais ng Panginoon sa iyo. So, para itong kung pupunta ka sa isang mall o bibili ka ng iyong damit, hindi mo kasi pwedeng i-pattern, ang pattern mo nasa extra large ka, then ipipilit mong isukat yung extra small. So puputok siya, no? So kailangan kung ano yung pattern, kung ano yung size natin, doon tayo aayon sa doon sa kung ano ang sukat ng ating mga katawan. So kung ikaw ay mataba, normal ang kukunin mong damit ay yung naaayon sa iyong sukat. So dito sa panahon natin ngayon, ito'y isa sa mga aral na ibinababa ng Panginoon sa sobrang init ng ating panahon. Kung talagang ikaw ay talagang you are living according to God's pattern, hindi tayo dapat aayon
sa kung ano ang nakikita natin sa mundong ito. Napakarami kabataan, anumang edad ng mga kababaihan. Amen. Tingnan natin yung mga kasuotan ng napakarami. Ang hahaba sa pangbaba pero sa pangtaas ang iiksi, no? So kung tayo ay talagang we are citizens of the kingdom government, dapat aayon tayo doon sa kung ano ang kalooban ng Panginoon, hindi tayo aayon sa takbo ng mundong ito. Pag sinabi kasi nating pattern, ito yung mabuting balita na kung saan lagi tayong nakakarinig ng salita ng Diyos na kung saan itinatama tayo, tinuturuan tayo maging matatag, tinuturuan tayo magpatawad, tinuturuan tayo magpakumbaba. Ito yung pattern na talagang ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao, depende na lang ito kung babasahin mo o unawain mo. So ang pattern na pinag-uusapan natin dito is Biblia. The right living, live according to the pattern of God, you must know the process. Tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, sa Bibliyang ating naririnig, kailangan may proseso tayo, no? Because the pattern is permanent, the pattern of God is His Word. Amen? Kaya kung ano man yung ating mga naririnig, ano man yung ating binabasa, ano man yung ating isinasa puso, dapat ito ay titimo sa ating puso. Na kapag ito ay tumimo sa ating puso, imposibleng gumawa tayo ng isang bagay na hindi nakakalugod sa mata ng ating Panginoon. So, kaya napakahalaga ating pakikinig, napakahalaga ang ating pag-aaral. Kasi the more na tayo ay nag-aaral, minomold tayo, hinuhubog tayo. Na kahit ano ang paanyaya ng mundong ito, amen, lagi nating iisipin na aayaw nating bigyan ng kahihiyan ang banal na espiritu, no? Every time na tayo ay tumataliwas sa kalooban ng ating Panginoon, mayroon talagang Holy Spirit na nagkukonvict sa atin na huwag tayong aayon sa takbo ng mundong ito. Kasi God created us in His image and likeness. Kaya ang Biblia, ang pinaka-guide natin, Biblia, ang pinaka-pattern natin upang tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi nga sa Genesis na ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng wangis at larawan ng ating Diyos. So hindi tayo nilikha ng Panginoon para maging ibon, maging halaman o maging anuman. Kaya ang pattern ng Panginoon, kung babasahin natin ang Book of Genesis, yung isda nakapattern niya sa tubig. Yung mga ibon nakapattern niyan sa himpapawid. Ang mga halaman nakapattern niyan sa lupa at ang tao ay nakapattern sa ating Diyos, ating Panginoon. So kung hindi mo ginawa, kapag hindi mo ginagawa yung pattern mo, tayo mismo ay masisira at mapapahamak. Ibig sabihin, yung pattern, yung salita ng Diyos na ating ipinamumuhay, amen, kapag ka ikaw ay nagbabasa, inaaral mo, nakikipag-communicate ka sa Panginoon, at ang gawa ay hindi nakikita sa atin, so ito yung tinatawag ng mga hypocrite. Sabi nga ng Panginoon dito sa Psalm 103 verse 1 to 3, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliliktaang mabubuti niyang gawa ang lahat kung kasalanay siya ang nagpapatupad at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. So ang Diyos, hindi lang siya nagpapala sa atin. You are created to bless the Lord. Hindi lang yun tayo yung tumatanggap ng blessing mula sa Panginoon, kundi i-bless natin ang Lord sa pamamagitan ng pasasalamat, sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan na tayo patuloy na nagiging apoy ang ating pananampalataya sa Kanya. Ano mang sitwasyon, kaya kung talagang tayo ay nakapattern sa ating Panginoon, kailangan makita kasi yung bunga ng banal na espiritu. Wala na yung very sensitive ka. Wala na yung dating lumang buhay mo. Kapag nakakonect tayo sa ating Panginoon,
dapat ang totoong namumuhay sa ating mga buhay ay yung kung sino si Kristo, yung maging huwaran tayo, maging likeness tayo ng ating Panginoong Hesus. So, kaya hindi lang ang Diyos ang patuloy na nagpapala sa atin, kundi tayo mismo ay magbalik ng papuri, pasasalamat sa Kanya. You are created to bless the Lord. Kaya every time we wake up in the morning, especially in the morning, talagang sa dami-daming namamatay ng mga tao every minute all over the world, hindi pa tayo napapabilang sa mga yon. Kasi ang Lord marami pa siyang gustong gawin sa ating mga buhay. Marami pa siyang gustong ituro sa ating mga buhay. Marami pa siyang mga pintuang nais buksan sa ating mga buhay kapag tayo ay patuloy na nakapattern sa salita ng ating Panginoon. So minsan iisipin natin, who am I? Sino ako para tumanggap ng lahat ng pabor at benepisyo mula sa Diyos? Sino ako? Who am I? Amen? Kaya sabi nga ng kasulatan ay kapag ka talagang patuloy tayo nakapattern sa ating Panginoon, ang dami nating pabor, benepisyo, tayo'y patuloy na inaalagaan, patuloy tayong minamahal dahil ang Diyos ay pag-ibig, patuloy natin yang nararanasan. Kaya kapag ka tayo ay patuloy na naka-design o patuloy na naka-pattern it means na talagang isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Talagang walang imposible na ang Diyos ay gagalaw sa iyong buhay. May kahinaan ka, palalakasin ka ng Panginoon. May sakit ka, pagagalingin ka niya. Nangangailangan ka ng iba't ibang klase ng blessing, God will open the gate of heaven and pour out, patuloy niyang ibabahagi ang lahat ng bagay na kailangan mo. Kaya tayo kapag talagang tayo ay, if we are talagang children of the kingdom government, hindi na tayo kinakailangang magmakaawa sa Diyos. Kasi ang kaharian ng langit ay kaharian na hindi nauubusan at ito ay para sa lahat ng mga anak ng Diyos na patuloy na gumagawa ng mabubuting bagay, patuloy na isinasabuhay ang kanyang salita at patuloy na nagpapa-transform sa ating Panginoong Hesus. Kaya kapag patuloy nating ginagawa ito, sumusunod tayo sa pattern, sa Biblia, sa ating naririnig, sa mga katuruan, meditate His Word. Amen? Masasabi natin sa ating sarili, I am a new creation. Amen? Yung pagbabago ng ating buhay, hindi ito nabago dahil ginusto natin, kundi isa ka sa pinili para baguhin ng Diyos, para hubugin niya at maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy nating panghawakan at patuloy nating i-meditate, amen? Patuloy nating i-declare na talagang you live according to the pattern of God. Kasi talagang ang Diyos, napakarami pa niyang nais buksan, nais gawin sa ating mga buhay. Kaya just have faith. Amen? We need to surrender everything to Him. We need to entrust everything to Him. Sa mga plano, sa mga desisyon natin, huwag natin siyang ilalagay sa pangalawa. Kailangan natin ang Diyos ang manguna kasi kapag ang Diyos talaga ang nagplano ng buhay natin, nakatitiyak tayo, tagumpay. Amen? So, yun lang ang ating short exhortation for tonight. At dalangin ko na itong ating pong napag-aralan ay titimo hanggang sa dulo ng ating hininga. Kailangan nating mamuhay ng tama na naaayon lamang sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Back to you, Sis Sen. Maraming salamat.